malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. End quote. Upang malamang pati yung mga anak ni Senator Amy Marcos hindi na natutuwa sa kanilang tito, sa kanilang uncle. Alam nyo mga kababayan, hindi ho tayo magtataka pag gising natin isang umaga, itong mga Araneta, Marcos, Romualdez, sila magkagatan pagdating ng panahon. Kasi hindi ho nila maitatago ang katotohanan na puro kapalpakan ang ginagawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. sa ating bansa. Kaya pagka umabot na dun sa punto na magsisisihan na itong mga pamilya na to, sila ho makikita natin, magbabanatan yung mga yan. Panigurado. Yun ang sigurado dito. Mantakin nyo yun, pati ho. Di umano, itong anak nitong si Senator Amy Marcos, kumanta na. Mamaya ho, makibalita ho tayo dyan. Kung ano nga ba yung update dyan sa anak na yan nitong si Senator Amy Marcos. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung joint button sa baba para lagi ho kayong updated. Kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan ho muna natin itong mga internet personalities na nagpakita nag-file ng COC ngayong araw na to. Una na ho dyan, itong si Models of Manila, itong si Mark Gamboa. Tatakbo ho siya ng pagkasenador sa 2025. Ang advokasya daw ho nitong si Models of Manila, itong si Mark, mabigyan ng karagdagang pondo yung mga online seller. Yan ho ang kanyang isusulong dyan sa Senado. Karapatan naman ho ng bawat Pilipino kung anong naiisip nila na makakakontribute sa ating mga kababayan o makakapagbigay ng pagbabago. Malaya naman ho, karapatan ho ng bawat isang Pilipino na tumakbo sa anumang pwesto sa pamahalaan as long na na-meet ho nila yung criteria. Ito na nga mga kababayan, dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, itong si Senator Francis Tolentino, nagulat ho tayo sa sinabi niya dito. Pakinggan nun ninyo ito mga kababayan. Sa akin, ano yung ifo-focus mo sa next na term mo? Yung foreign policy, pinagdidiinan ko yun na I have aligned myself with the administration of BBM because we have the same foreign policy interest that would redound to the benefit of the Filipino people. No, ang foreign policy nitong si Marcos Jr. hindi nagbebenepisyo ang sambayan ng Pilipino. Mag-ingat ho kayo sa mama na yan. Unang interview ho niya pagkatapos ho niyang nag-file ng kanyang COC, binida niya ho ang foreign policy. Magkaan daw sila, magkatugma daw ho sila ng foreign policy nitong administrasyon ni Bangag. Tandaan ho natin, ang foreign policy nitong si Marcos Jr. hindi naman ho pro-Philippines, pro-American ho. Asa na, yan, meron na naman hong bagyong dumaan. Kumusta naman ho yung for humanitarian efforts? Yung mga EDCA sites, marami yung EDCA sites yan sa norte. Binabayo ho ngayon ng norte ng napakalakas na bagyo. Nakakakita ho ba kayo ng mga AFAM? Tandaan ho natin, itong mga nasa lineup na to, itong nasa lineup ni Bangag, tandaan ho natin, hindi ho natin mapagkakatiwalaan yung mga tao na yan. Panigurado, yang si Tolentino, pagkalipas ng mga ilang panahon, kakagatin niya din ho yan si Marcos Jr. Yan ho ang tao na walang pasalamat. Wala ho siyang utang na loob kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talaga hong tinutukan ni Tatay Diggs ang kandidatura nitong si Tolentino nung tumakbo siya ng pagkasenador noong 2019. Itong mama na to, wala hong utang na loob. Sabagay, ganyan ho talaga politika. Walang perming kakampi, walang perming kaaway. Ang meron ho lang ho kayo, yung mga perming taga-suporta, ika nga. Mga perming taga-suporta. Yun ho kasi mga taga-suporta, hanggat hindi mo sila napakitaan ng mga ebidensya na talagang tong mama na to gumawa ng kabalbalan, hindi naman basta-basta mababagong kaisipan ng mga yan. Kaya ang mapanggang sa ngayon, kinatatakutan pa rin ho ng administrasyon ng puwersa ng mga Duterte. Okay? For instance, we have to engage multiple countries insofar as our problems with the West Philippine Sea is concerned. Teka lang sir, dyan sa West Philippine Sea, pinagtatawanan ho tayo ng ating mga karating bansa. Pati yung mga kasama natin sa ASEAN, ayaw na hong makipag-usap sa atin. No? Kasi kitang-kita ho nila yung pagpapakaaso ng administrasyon sa Amerika.
Pinagtatawanan ho tayo ng mga karatig bansa natin dito sa ASEAN. Ang gusto ng ASEAN resolbahin ang issue diyan, ng mga dispute diyan sa West Philippine Sea, kasi hindi lang naman ho Pilipinas at China ang may dispute diyan. Nandiyan ang Vietnam, nandiyan ang Malaysia, nandiyan ang Indonesia. Marami hong iba't ibang mga bansa ang merong claim dyan sa West Philippine Sea. At kung tawagin natin West Philippine Sea, sa iba't ibang mga bansa, meron hong tawag dyan sa lugar na yan. Kaya wag ho tayong magpabudol dito sa mga bata na to ni Tambaluslos. Tuloy. It's not just one country, and we have to engage them diplomatically to achieve likewise our economic objectives, among others. So, yun. And as a lawyer, Economic objectives to. Nag-aalisan nga ho yung mga dayuhang mamumunan dahil napakaraming mga bagay sa ating bansa na hindi ho natin mawari kung sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, kung anong mangyayari dyan sa usapin ng West Philippine Sea dahil sa palpak na pagtugon ng administrasyon itong si Marcos Jr. dyan sa mga issue sa West Philippine Sea. as a lawyer and as your majority leader, I think we've been in sync with what the current administration has been doing, especially. Kailangan, kasi aso ka eh. Kailangan mo makipag-sync. Kailangan mo makitono, ika nga, dito sa administrasyon kung anong gusto nilang gawin. Sinali ka sa alyansa eh. Loko-loko ka ba? Sa lahat ng politiko na nakikita nyo ngayong mga panahon na to, isa ho yung si Tolentino sa hindi nyo pwedeng pagkatiwalaan. Ngayon pa lang ho mga kababayan, unyango pa sa tukuyan. It's 8-point economic agenda. Senator, kamusta po yung paghain ng COC ngayon? Okay naman, seamless, mabilis. Wala akong pakialam dyan, pero ang sigurado dito, hindi kayo makakaasa ng suporta sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ang inaasahan nyo, yung mga bangag na talyanista atin sa Imada, hinahabulo kasi ng mamanayan, makinarya, financial, lahat, impluensya, nasa administrasyon ngayong mga panahon na to. Meron silang AX, tupad, AKAP, serbisyo per, napakarami ho nilang kabalbalan na ayuda dito sa administrasyon na to. At yun ang hinahabol ng mga nasa lineup na to ni Marcos Bangag. Ngayon naman mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa mga punto de vista nitong si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa mga pinagsasabi nitong si Amy Marcos kagabi. Ito mga kababayan. Saan nyo sa kanyang pahayag, Attorney Sal? O basang-basa mo yung pagka-hipokrito niya. Nagpapanggap. Itong taong ito talagang namamangka ito sa dalawang ilog eh. Yun! Pero mo, gusto niya makakuha ang boto ng mga Marcos, gusto niya rin makakuha ang boto ng mga Duterte. Sasabihin niya, independent. Kaya ho yan nag-i-independent kasi nabash. Nabash siya sa social media. Kasi binibira niya yung administrasyon eh. Sisiksik sa kunyari sa mga Duterte, binibira niya. Pagkatapos, nung kinuha siya ng siyempre kukunin siya kapatid. Ayan. Nung binash siya, takbo naman siya, independent kunyari. Ngayon, nakita niyo yung sinabi niya, pag ako inimbita, ba't naman hindi ako? Talagang wala, hindi. Hindi natuloy na itong si Atty. Panelo, napakakapal ng muka. Isa-isa ho, magkakaparehas ho kami ng obserbasyon dito kay Senator Amy Marcos na talagang gusto ho niyang kunin ng itong mga loyalista. Automatic na ho kasi yung mga talyanista at Ensaymada, hindi ho sila maaaring di sumunod dito kay Bangag. Automatic ho makukuha niya na yung boto niya dyan sa mga talyanista at Ensaymada vlogger na yan. Automatic na ho yun. Wala nang pinagpag-uusapan dyan. Ang gusto ho ngayong kunin nitong si Amy Marcos, yung mga taga-Davao, yung mga solid DDS, yung mga mga nanonood sa atin dito sa PHFT. Kaso napakalabo hong mangyari nun, mga kababayan. Malabo yun. Hindi mangyayari yun, Senator Amy Marcos. Pipigilan namin yan, yung mga maiitim mong plano na yan. Wala ka makukuha ang boto sa akin. Miss. Talagang ito, user. So parang playing safe din siya. Hindi, talagang balat ka yan. Balat kayo pala. Yan. Banatan mo, bayatan sa mo, buhay. Attorney. Ang buhay sa mundo. Singer yan. Yan ang number 1, walking pretender. Walking. So yan yung bagay na theme song sa kanya, Attorney Sal, tingin mo. Balat kayo talaga yan. Maging mga politiko ginagaya sa mga ganitong kalakaran. So ano po Okay
Okay, game. Pag-usapan naman ho natin yung ngayon, yung mga kumakalat na video sa social media na kung saan maririnig nyo ho yung boses ni Mayor Baste, VP Sara, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho yun, AI generated? Pag medyo suspicious yung mga pinagsasabi ng mga nasa video na yan at hindi nyo naman kilala yung mga individual na nagsasalita na sinasabi yung mga ganong klaseng litanya, medyo mag-isip-isip na ho kayo kasi marami ho ngayong gumagamit dyan sa AI na yan para lokohin yung ating mga kababayan. Meron ho tayo nabalitaan kahapon, yung isang nanonood sa social media, kagad ho siyang naniwala nung narinig niya itong si Mayor Baste na kesyo malaki na daw ang gastos dito kay Maharlika at dito kay Banat Bay ata. No, mag-ingat ho kayo, mga ho yun, mga AI generated ho yun. Pati boses ho kasi ngayon kaya nang gayahin, pati punto, lahat ho. Pagsasalita, muka, facial expression, lahat to kaya nang gayahin. Pakinggan natin ang mga punto de vista nitong si Atty. Fanelo kaugnay dyan. Sa mga banta ngayon ay ang pagkalat din ng mga ganitong parang AI-generated na mga, yung parang ginagaya, yung mga kilalang tao, mga personalidad at maging mga politiko ginagaya sa mga ganitong kalakaran. So ano po ang inyong masasabi dito at paano po natin babahagi ang kaalaman na para yung mga tao mismo ay malaman kung AI-generated ang isang nasa social media. Mahirapan tayo. Alam nyo, kagabi, nag-live vlog ako sa TikTok, saka Facebook, simultaneous. Pero may nagtanong, Sir, AI ba kayo ngayon? Pambira talaga. Hindi mo na malaman kasi ngayon kung correct. AI o hindi. Palagi akong live, wala akong AI. Yung sinasabi nila, issue ng salalat, korupsyon. Ayun. Alam nyo, kahit anong issue, pa rin babalik ako dun sa problema. Ang problema ko talaga, yung karamihan sa elektorado natin ay walang formal na edukasyon. Doon yun ang problema palagi. Kaya bukas ito sa impluensya, bukas ito sa takutan, bukas din ito sa bilihan, bukas ito sa pambobola ng mga nasa stage. Yan ang actual problema. Kaya ayaw ko muna. Gusto ko muna educate yung buong Pilipino. Correct. Number one. Yun, pagdating ho doon sa aspeto na yon, totoo naman ho na nakukuha sa ayuda, nakukuha sa suhol, nakukuha sa, dahil hindi ho educated yung ating mga kababayan. Ang bilis ho nilang maloko, no? Kaya naman na yun ho talaga, number one ho yung education. Kaya yung advokasya nitong si Vice President Sara Duterte, napakahalaga ho nun na i-educate yung ating mga kababayan para hindi ho sila basta-basta maloko nitong mga politiko na to. Ngayon ho mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa anak nitong si Senator Amy. Pakinggan ho natin dito sa isang napakalupit na content creator sa YouTube. O pakinggan natin itong si Pinas News Insider ha. Pakinggan natin. Pinas News Insider ho ito. Game. Yun, trending at muling pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang anak ni Senator Amy Marcos sa taong bayan tila pumutok na sa galit. Hindi man direktang pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan. Ang mga di umano'y buayang mambabatas at ang administrasyon ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto mga kababayan. Sabi nga ng ilan sa ating mga kababayan, si Senator Amy Marcos na lamang ang natatanging kasagutan para maiwasan pa ang posibilidad na magkagulo sa ating bansa dahil tila naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang bato. Si Senador Amy Marcos, ang kapakanan ba ng taong bayan o kapakanan ng kanyang kapatid? Dahil alam naman natin ang nangyayaring tensyon ngayon sa loob ng politika. Ayon nga sa ilan nating mga kababayan, huwag na lang nilang hintayin na tuluyan pang magalit ang masang Pilipino dahil sa matinding pag-aambisyon ng ibang politiko na namumuno sa bansa. Kung tunay na may malasakit sa bansa, si Senator Amy Marcos ay dapat nga raw na unahin niyang kapakanan ng ating bayan nang matapos na nga rin ang problema na kinakaharap ng publiko.
Yun nga ang problema doon di ba? Ang issue natin dito kay Senator Amy Marcos, ang ginagawa ho ng Ali hindi naman para sa kapakanan ng sambayanan. Ang ginagawa ho niya, ayaw lang ho niyang magkaroon ng away. Gusto niya, bati-bati na lang. Ay mali. Gusto niya magkaayos na lang. Gusto niya maging okay na lang, wala nang gulo. Yun nung gusto nitong si Senator Amy Marcos. Which is hindi pwedeng mangyari ho yung okay-okay na lang, goods na lang lahat. Di ho pwede yun. Kasi pagka hindi ka nagsalita at nakikita mong puro kabalbalan na nangyayari sa administrasyon ng kapatid mo, meron ho tayong problema dyan, manang. Diba? Doon sa video ho natin kahapon, talagang pinino ho natin yung pinong-pino ho siya kahapon. Dahil sa baluktot na pamamalakad di umano ng gobyerno. Kaya ayon di umano sa isang testigo na taga Ilocos Norte na malapit sa Marcos family, lalong-lalo na sa pamilya ni Senator Amy Marcos, na isa di umano sa mga anak ni Senator Amy Marcos ang matapang na naghayag at nagsalita na para sa bayan. Do it for the sake of Grandpa Marcos Sr. Save the people and the country. That's what Grandpa would like you to do. End quote. Upang pati ho anak nitong si Senator Amy, hindi na ho kung ano man kinote, ibig sabihin talagang sinabi ho nung anak nitong si Senator Amy yan. Malamang pati yung mga anak ni Senator Amy Marcos hindi na ho natutuwa sa kanilang tito, sa kanilang uncle. Hindi na ho natutuwa itong ano na to, itong mga anak nitong si Senator Amy Marcos. Sino ba namang matutuwa dito sa mama na to? Nakita nyo naman ho kung anong ginawa sa Pilipinas. Talagang ginuluho nitong si Marcos Bangag. Kaya naman Senator Amy, pakinggan mo yung mga anak mo. Gawin mo para sa ama mo. Kung meron ka pang natitirang pagmamahal sa bayan, una sa bayan, sa sambayan ng Pilipino, pangalawa na lang sa ama mo. Kasi pagka pumasok kayo sa serbisyo publiko, diyan sa gobyerno, priority nyo ho dyan dahil nag-oath kayo ang sambayanan, kapakanan ng bawat Pilipino na bumoto sa inyo. Ngayon, kung ayaw nyo yung responsibilidad na yun, simple lang, huwag ho kayong tumakbo. matapos ng araw ang maling pamamalakad bago pa tuluyang bumagsak. Alam naman natin na kung mayroong kaguluhan, dapat may pumagitna para matigil ang gulo dahil ang taong bayan ang lubos na naaapektuhan. Kung walang pagkakaisa sa pamamalakad ng bansa, patuloy tayong lalagapak. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang madismaya at magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mahirap talaga pag ang nakapwesto ang mga taga-norte, masyadong duhapang sa posisyon, ayaw nang bumitaw kahit ayaw na ng taong bayan sa kanila. Yun yung sentimiento ho ninyo, mga kababayan, hindi ho kayo nag-iisa. Maging tayo dito sa PH Update, maging dito sa iba't ibang mga YouTube channel, magka-iisa ho ang ating sentimiento, pati yung mga meron sa ibang website, iisa ho ang ating sentimiento. Pagka Marcos ang naupo, perwisyo sigurado sa bayan. Kaya mag-ingat ho kayo sa senatorial slate ng administrasyon na to. Kung meron man hong senatorial slate na merong tunay na pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino, walang iba yan, kundi yung senatorial slate nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tapos. Puro mapagsamantala sa kaban ng bayan. Kaya tayo hindi umuunlad dahil tayong mga Pilipino ang nagtatalo-talo. Parang hindi kayo mga Pilipino. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga ibang dayuhan dahil tayo mismo hindi nagkakasundo. Imbis na tayo ay magtulungan, nagkawatak-watak pa tayo. Kailangan niyang Yun pa ang isang issue Nagtulungan, nag-unity team, lahat ng malalaking political family nung last election nagsama-sama. No, ngayon ang nangyari dito, nang dahil sa walang yang politika na yan, at kasakiman sa pera ang nagtagumpay, winasak ho nila kasi unity unity team na nga na kinampanya na nga natin to si Bangag, di ba? Kaso ang problema ho dito, etong administrasyon na to, sila ho ang unang nagpakita ng kabalbalan, hindi ho ang mga Duterte. Yun ho ang nangyari doon. Tuloy. Kita na kunwari ay hindi niya tinotolerate gawain ng kapatid niya. Pero ang tunay na dahilan ay para pagtakpan at maitimbre ang kilos ng kalaban ng kanyang kapatid. Kilos ang style ng mga makapili nung araw. Alam niyang hindi na siya mananalo
bilang katulad ng kasalukuyang posisyon dahil bahid-bahid na reputasyon nila kaya kailangan niyang maging mangga. Kung hindi dahil kay VP Sara, hindi ka namin dapat iboboto noon kaya kami nabudol mo. Pero ngayon, hindi ka makatikim sa akin ng boto. Hindi ka dapat manalo ngayon, budol senador. Grabe naman yan, Senator Amy. Hindi ko na pala kailangan magsalita. Mga komento na babalagbag sa'yo. Ang gusto lang itanim ni Amy sa isipan ng mga tao na siya ang karapat-dapat maging presidente. Hintayin natin palitan niya si Quezon sa pwesto. Uunahan niya si Tamba kapag natanggal si VP Sara sa pwesto. Diyos ko, sabihin mo na ang totoo, Senator Amy. Alam naming alam mo ang lahat. Kung para ka sa taong bayan, sabihin mo na ang totoo. Para kang walang panindigan. Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Masyado nang naghihirap ang taong bayan at ang dami ng mga kabulastugan ang mga mambabatas sa Kongreso. Grabe ang korupsyon. Harap-harapan na. Kung hindi mo kayang ibunyag ang katotohanan, huwag mo nang gamitin ng mga Duterte para mamangka ka sa dalawang ilog. Masyado nang halata na ginagamit mo lang ang mga Duterte para siguro manalo ka. Huwag mong gamitin ang ama mo. Ayan na nagsalita na ang anak mo mismo. Mahiya ka naman sa taong bayan. Kung may ewan ho natin kung meron pang gano'n na. Yung panawagan na yan, di ho natin maintindihan kung etong si Senator Amy Marcos, meron pa ho ba siya noong kung tawagin hiya. Yung prinsipyo at paninindigan, medyo ano ho yun nasa taas pa yun. Hiya, prinsipyo at paninindigan. Hindi ho natin malaman kasi pagdating doon sa mga yun, wala ho siya hiya pa ho kaya, makakakita pa ho kaya tayo ng hiya dito sa ali na to. ay hiya ka pa. Unquote. Ito, pakinggan naman ho natin. Itong si General Macanas, General Viewpoint. Suportahan din ho natin. Game. Araw mga kaibigan. Game. Napakinggan natin si Senator Amy sa kanyang press conference kahapon na malaking hamon, malaking problema yung kanyang desisyon na maging independent candidate, stand alone. First time niyang gagawin daw ito. Kaya, I don't know, anong mangyari sa kanyang kandidatura dahil mahirap yung tumakbong nag-iisa. So, sa palagi niyang pinapaliwanag na para makaiwas na ng mga batikos kasi marami ang kumukontra yung mga alyado yung mga alyansa ng bagong Pilipinas lumalabas na may mga grupo na tinutuligsa ang administrasyong Marcos sa pagsama sa line-up ng administrasyon nito kay Senator Amy. So para makaiwas, hindi na maburden ang kanyang ading, tapos mga kaibigan din daw niya, para hindi na mag-alanganin, kaya running independent na lang. So, mahirap, sabi niya. So, ano kaya ang maging resulta, ano kaya ang kahihinatnan? Kasi pati nabanggit pa niya sa kanyang press conference, nalungkot daw ang former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Bakit ganun ang desisyon? So, it's a political gamble on the part of Senator Amy itong ginawa niyang ito. Bubutuhan ba siya ng mga DDS, Duterte fans? Itong ginawa niya na pagkalas sa administrasyon, mapapalapit ba siya sa puso ng mga Duterte supporters? It remains to be seen. Marami ng comments na nababasa ko nga never again butuhan nila si Senator Amy. Ang maganda, ang administration nagsasabi, iti Mr. Toby Chanco, yung campaign manager, ikakampanya pa rin daw nila si Senator Amy kahit kumalas na siya sa ano. Okay, so ito, i-share ko na lang sa inyo sa hindi pa nakapanood yung press conference si Senator Amy kahapon tungkol dito sa takbo niyang independent. Basta very clear, inamin niya na malaking hamon, malaking problema itong ginawa niyang pagtakbo bilang independent candidate. Ayun na nga mga kababayan, hindi na ho natin papanoorin yung video na yan, itong si Senator Amy Marcos, dahil ginagawa na ho natin ng reaction video kahapon yan. Mamaya ho, abangan nyo lang itong isa sa mga iniidolo natin, itong si Ma'am Cathy B.
Gagawa nun natin ng reaction yan. Naka-live ho itong si Binibining M at itong si Madam Cathy B. Palakpakan. Abangan nyo lang mga kababayan, mamaya-maya. Mag-ingat ho kayo lahat. Hindi pa napanood yung video na to, click nyo lang. Mahal natin ng Pilipinas.